Hello, Kathden fans! So, bagong kotse ni Alden. Kakulitan ni Ma'am Catherine. Tsaka may bagong post siya, no? Sa kanyang Instagram and sa TikTok, mga kasombrero. So, unahin natin ito, mga kasombrero, ha? Ang isang admin ay nag-post, no? Bagong kotse nga ba ito ni Sir Alden, mga kasombrero. Para siyang SUV. Leash L7, mga kasombrero, kalagay dito. Kulay black. Black siya, mga kasombreros. Tapos nakalagay siya doon sa garahe, no, ni Pops Alden sa kanilang bahay, mga kasombreros, sa Laguna. So parang ito yung hindi ko lang kasi yung ang ginagamit niya parati, yung malaki, yung parang malaking van na ginagamit din nila dati, mga kasombreros, sa tawag dito, sa ginagamit niya sa trabaho, and then yun yung parati niyang ginagamit, mga kasombrero. So ito ay parang SUV, hindi ko alam kung ano, pero parang siya, parang ordinary na hindi natin alam kasi yung style niya, parang hindi siya yung Jaguar or kotse na na nakita natin ng mga Ferrari and so on. So pero confirm niyo po kung kasi nag-post, yun yung caption ng admin. Bagong kotse ba to ni Pops Alden, parang ganon, mga kasombreros, no, kagabi niya pinost, mga kasombreros. So kung bago man ay congrats kay Sir Alden, no, at saka more kotse to more kotse to come. And then ito, si Ma'am Catherine nag-post ang Rexona kagabi, no, parang behind the scene ito ng kanyang ginawang endorsement, mga kasombreros, TV commercial dito sa Rexona, mga kasombreros. So parang sabi niya, parang ang kulit-kulit dito sa tapos parang may sinasabi siya dito, Toti, sabi nga happy Cath cam without trending audio. So sabi niya gano'n, mga kasombreros. So tapos kulay pink at saka light pink at saka parang semi-violet, mga kasombreros. So ang kulit talaga ni Ma'am Catherine, mga kasombreros. So ini-enjoy niyo lang yung bawat yung bawat TV commercial, TV shoot and taping, of course, no. Pag masaya, pag seryoso, pag pag drama, pag heavy drama. So magaling sa lahat ng acting, mga kasombreros, no. And then ito, next item natin, mga kasombreros. So si Sir Alden ay pala siya, no, parang nag-collaboration sila ni Yana, mga kasombreros. So parang nagbigay ng dare, mga kasombreros, ay parang direct message siya kaya Sir Alden. Tapos parang nakita daw niya na dati si Sir Alden, mga kasombreros, nung bata pa siya. Si Niana Guerrero, di ba? Sobrang sikat ito, parang number 1, number 2 na may pinakamaraming TikTok followers ito, si Niana, mga kasombreros. So ang cute niya dito kasi so ito pala yung video na pinalabas natin kahapon na walang audio. So ito pala yung parang nakahiga siya tapos nagsasalita na walang audio kahapon. So ito ay response niya pala ito kay Niana, mga kasombreros. So ang parang tatanggap si Niana ng dare. Tapos yung sabi niya dito ay go to any other public places. Tapos any place na pedestrian. Tapos pupunta rin siya sa pedestrian, mga kasombreros, at saka sumayaw doon sa pedestrian, mga kasombreros. So yun yung dare, parang hamon ba, mga kasombreros. Kasi uso sa sa social media, mga kasombreros, sa mga vloggers. So ito, so parang siya, talagang ginawa niya yung mga kasombreros, ginawa niya yung dare. Tapos nung nag-stoplight na ay sumayaw na nga siya, mga kasombreros. Tapos yung mga taong parang usual lang, mga kasombreros, no. Pero parang parang sa ibang bansa, no, mga kasombreros. Sabi niya dito, para pag may nambuli sa akin, sabi ko, si Kuya Alden nagsabi, sabing gano'n ni Yana. Ang cute, no? Sobrang humble ni Yana. Kahit na sobrang sikat na ni Yana Guerrero, magkapatid ito sila, si Rance Kyle yung kapatid niya. Sobrang sikat nila nito, tapos sobrang humble pa rin. And then ito, so si Ma'am Catherine, mga kasombreros, no, nag-post siya kagabi sa kanyang Instagram story, mga kasombreros. Parang siya, mga tote bags, no, parang
part ito ng IV clinic na campaign or advocacy mga kasembreros. Sabi niya dito sa caption niya ay each tote helps build public classrooms. So available in all IV clinic branches. So advocacy or parang charity pala nila ito mga kasembreros, no? Sobrang bait naman. Parang kapag bibili ka, mapupunta yung funds, no, doon sa mga classrooms na pwedeng ipatayo or public classrooms mga kasembreros. So grabe, no, nalungkot ako dun sa balitang 22 classrooms lang out of 100,000 plus classrooms ba yon na dapat gawin ay hindi natupad mga kasembreros. Kung kaya ngayon talaga ang DPWH ay talagang at saka yung DepEd, no, tsaka yung gobyerno of course ay nagkukumahog mga kasembreros. So malayo sa target, no, pero ipagpanalangin na natin. So nakakatuwa kasi ito yung campaign, no, ng IV clinic at saka ni Ma'am Catherine of course, no. So bumili siya ng so palagay ko madami ang bibili ni Ma'am Catherine dito para malaking pondo ang kanyang maitulong din sa mga ipapagawang classrooms mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. So yung white flower kahapon, ang cute lang. Parang nagkaroon sila ng ng parang konting expo. Tapos yun dito ang ma-picture ng mga fans mga kasembreros ay parang nagpa-picture sila dun sa estante, no, ni Sir Alden mga kasembreros, no. Tapos ay ang cute lang, na relieves headaches, dizziness, colds and stress, no. Tapos yung mga fans dito ay parang nakipag heart sign mga kasembreros, no, kaya Sir Alden dun sa kanyang estante mga kasembreros. And then ito, so next item natin mga kasembreros. So hindi man nakapunta ang Kath din sa awarding ng Alta MediaCon mga kasembreros. Binati lang sila ng kani-kaniyang networks mga kasembreros. Si Sir Alden of course binati ng GMA Network, and then si Ma'am Catherine mga kasembreros. So best actor and best actress sila, no, for Hello Love Again mga kasembreros. So ito po ay alam ko nag-uusap ang dalawang to, hindi sila pumunta mga kasembreros eh. So alam natin nag-uusap naman sila personally mga kasembreros. So talagang hindi lang sila pumunta mga kasembreros, no. Yung GMA dito ay of course, no, sinama nila yung ABS-CBN, Star Cinema, GMA Pictures and so on. So congrats ulit, no, sa Kath din mga kasembreros. Alam ko yung Hello Love Again, parang nanalo din siya in Movie of the Year mga kasembreros. Pero isa-separate ko po siya mga kasembreros, ha. Ayun po. And then ito, next item natin. So dun sa may dito parang parang yung mga painting and sculpture mga kasembreros na inano ko kahapon din ay meron na siya dito, no, The Culture something like that expo mga kasembreros ay may pictures, no, na pinost si Sir Alden mga kasembreros or yung fans dito, yung kanyang admin, no. Parang siya ay tumitingin na mga old na mga culture, parang old na mga siya, parang part na mga old culture exhibit. So yun pala yung term mga kasembreros, nakalimutan ko kahapon. So kasi mga luma na siya, mga heritage, mga vintage mga kasembreros na mga gamit mga kasembreros na related sa history natin. So yun po, no. Tapos naka-white si Sir Alden dito, and then naka-sweater mga kasembreros. So ayun po. Actually, and then to last item na lang natin ito mga kasembreros, no, pero abang-abang pa kayo kasi marami pa. Si Ma'am Catherine, no, nag-post ng isang admin na kulay violet siya, tapos naka-Realme na cellphone mga kasembreros, na kung saan siya ay brand endorser, no, isa sa mga brand or main brand endorsers ng Realme na cellphone mga kasembreros. So actually, yun lamang sa ating Kath din items, no. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 22, 2025 na po mga kasembreros. Dito Miyerkules na po mga kasembreros, no. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po dito mga kasembreros, sana po ay pakinggan natin. Ang title po, Deepa Final, Romans 11:23. And they also, if they do not continue in unbelief, will be grafted in
for God is able to graft them in again. So, sa atin mga kasembreros, konting horticulture muna, no, or gardening mga kasembreros. So, ang graft, kapag usapang halaman, ay ito yung, dito, yung tatapal or dudugtong, no, yun, pagdudugtong mga kasembreros nung sanga ng isang puno o ng isang prutas mga kasembreros na malapit ng mamunga doon sa isang maliit na na mapapuno. Kunwari, yung puno ng mangga na maliit pa. Kunwari, isang kadaliri lang yung laki niya. Tapos, dudugtong doon yung puno ng mangga o yung sanga ng mangga na malapit ng mamunga. So, kung kaya meron tayong parang yung draft or markot na iba naman yung marketing kasi mga kasembreros sa grafting. So ito po siya mga kasembreros. So ito yung hinanimbawa ni Apostle Paul mga kasembreros sa mga taga-Roma na kung saan ay sinasabi niya dito na kung yung mga taong Israelita na noon ay kung hindi sana sila nagpatuloy sa pagiging unfaithful nila o wala silang belief, no, wala na silang pananampalataya sa Panginoon. Ito yung sinasabi niya dito, if they do not continue in unbelief. So kung hindi sana sila nagpatuloy sa kanilang kawalan ng pananampalataya sa Panginoon, will be grafted in. So parang idudugtong sila muli. So ito po ay sinasabi natin na yung title kasi natin, di ba, hindi pa final. So ibig sabihin po ang Diyos po natin ay nagbibigay sa atin ng second chance. Kasi di ba, yung kunwari, putulin yung sanga, tapos i-graft mo siya mga kasembreros. So meron pa siyang buhay. Meron pa siyang may karugtong pa siya mga kasembreros. So ito yung sasabi ni Apostol Pablo dito na will be grafted in for God is able to graft them again. So merong may forgiveness, no, merong second chance, third chance, fourth chance, and minsan nga sobrang daming chances na binibigay sa atin ng Panginoon. So Paul is using the metaphor of grafting in Romans 11:23 to explain God's ability to restore, no, those who have turned away from unbelief. God can bring back, no, pwede niyang manumbalik or ibalik mga kasembreros, those who have strayed from faith and reconcile them to himself, just as a gardener can graft a branch back onto a tree. So yan, na-explain natin kanina na kagaya ng isang puno, kagaya isang kahoy o ng prutas mga kasembreros ay pwede silang i-graft o idugtong muli sa isang sanga or sa isang puno mga kasembreros. So this verse highlights the powerful and loving nature of God, who is always ready to welcome back those who have drifted away. So yung mga napariwara, nawala ng pananampalataya, nadismaya, kung kaya tumalikod sa Panginoon. So dahil doon ay hindi na sila nanalig sa Panginoon, hindi na sila nagtiwala. Kasi kasi sometimes may mga instances na may mga tao na dahil sa matinding problema ay tumalikod sila sa Panginoon. Kunyari dati ay mananampalataya sila, pero parang na-disappoint sila na-discourage sila na, Lord, bakit naglilingkod naman ako sa iyo, pero bakit namatay ang ganto ko, bakit pinabayaan mo ko, parang ganun. So may mga instances na ganun, pero yun, talagang subukan din yun ng pananampalataya, no? Kagaya ng isang ginto na sinusubok sa apoy, kapag tayo ay hindi na natili, ay hindi siya kalugod-lugod sa Panginoon mga kasusur. As kung tayo may dumanas ng matinding problema, matinding pagsubok, nag-serve actually ng examples mga kasembreros ang mga tao ng Panginoon sa Biblia, like yung 12 apostles, paano sila namatay, no? Antindi, sila Job, no? Ang mga tao ng Israel, and marami mga instances na grabing pagsubok ang kanilang dinanas, but they continued mga kasembreros sa kanilang pananampalataya. And Jesus Christ Himself is the greatest and most perfect example na kung isipin mo, anak na siya ng Diyos, no? Talagang pinahirapan pa siya dito sa mundo mga kasembreros. Yung kanyang uri ng pagkamatay sa krus mga kasembreros is the worst, no? Kung ito yung most barbaric, yung hindi makatao, parang hayop na pagkamatay mga kasembreros. Pinakamalalang pagkamatay ng isang Romano, no? Parang sa lahat ng kriminal, yung ipapako ka sa krus ang pinakamalala at saka pinakapangit sa lahat mga kasembreros, no? So yun siya, pero he took that, no? Talagang tinake niya yun mga kasembreros, lahat for the sake of our salvation, for the sake of the obedience sa Panginoon, and then for the sake ng grabing pag-ibig niya sa atin mga kasembreros. So meron lang tayong pagsubok sa buhay,
na matindi ay hindi po yun rason na mag-turn away tayo at lumayo sa Panginoon. Bagkus, yun ang magiging dahilan natin na mas lalo pa tayong mapalapit sa Panginoon, mga kasombrero. So, kasi kaya niya tayong i-graft again, no? Idugtong muli, mga kasombrero, at bibigyan niya tayo ng panibagong buhay. Have you ever felt lost or distant from your faith? This verse serves as a reminder that no matter how far we may wander, God is always willing to graft us back into His family. So, para kang napalayo, no? Para kang naglayas na isang anak, mga kasombreros, and then pwede kang bumalik anytime sa iyong sariling pamilya at tahanan. It is a message of hope and reassurance for anyone who may have strayed or struggled with belief, no? Kasi yung faith, talagang yan, titirahin yan ng demonyo o ng diablo, mga kasombreros. Kasi kapag ang taong walang pananampalataya sa Panginoon, kanila na yun, kaanib na nila yun. So, ang titirahin lang nila at maglalagay sila ng maraming temptations at problema at trials ay yung mga taong naglilingkod sa Panginoon, yung taong may pananampalataya sa Panginoon. Kasi nga kalaban sila, no? Ang pagtingin ng demonyo sa mga mananampalataya ni Kristo ay kalaban, no? Mortal na kaaway, mga kasombreros. Kung kaya expect natin ng challenges. However, ang pangako ng Panginoon ang mas lalo nating paniwalaan, because ang pangako niya ay hindi na tayo iiwan, mga kasombreros, if we draw closer to Him, seek Him, find Him, pray to Him, no? Meditate on His Word and do His will, mga kasombreros. So, nagkakaroon tayo ng mas lalong ang ginto, pag lalong sinusubok sa apoy, ay mas lalong napapatunayan na ito pala ay tunay na ginto. So, ganun din po ang ating pananampalataya, mga kasombreros. So, the phrase, if they do not persist in unbelief, sa ibang version po, underscores the pivotal role on faith in God's plan, highlighting the conditional nature of restoration. So, restoration, no? Yung grafting is another term for restoration din siya, mga nauli, no? Nanumbalik, mga kasombreros. So, ganun po siya. The imagery of being grafted in conveys a powerful message of reconnecting in God's family, akin to a branch finding its place back on the tree. Its metaphorical language paints a vivid picture of restoration and inclusion in God's divine design. So, ganun siya, mga inclusion. Ibig sabihin ay kabilang ka na ulit doon sa grupo. You now belong to the family of God, mga kasombreros. And si Apostle Paul, mga kasombreros, sabi niya dito na, for God is able to graft them again, resonates with the overarching theme of God's unwavering power and willingness to restore those who seek Him. So, talaga may gawin tayo, mga kasombreros. Hanapin natin siya. Huwag nating tapusin na isang araw ng hindi tayo nananalangin, hindi tayo nakahumingi ng patawad, hindi tayo nakakain ng kanyang spiritual food na yung kanyang banal na salita sa Holy Bible. Huwag nating patapusin huwag nating patapusin na isang araw na hindi natin ito nagagawa. Parang lifestyle na lang siya, di ba? Yung pagkain araw-araw, lifestyle na natin. Yung kunwari iba naliligo. So, pero ang lifestyle natin yung pagkain, number one talaga yun, mga kasombreros, yung material food. So, how much more yung ating spiritual food, mga kasombreros, na mas mahalaga sa harapan ng Panginoon kaysa sa physical body. So, parang pangalawa lang siya. It's not that it's not important, but the physical body only second sa ating spiritual na pamumuhay or ating spiritual being, mga kasombreros, yung ating kaluluwa. So, mas mahalaga yung kaluluwa, which is spiritual. Ito yung haharap kasi, no, yung ating kaluluwa, ito yung haharap sa judgment, mga kasombreros. Ang verse na ito ay nag-echo ng universal truth that no one is beyond the reach of God's mercy and love. So, yun ang ating parating tatandaan as a final thought, mga kasombreros, na walang may isa man sa atin ang hindi niya nakikita, hindi nakikilala, kasi alam niya lahat, mga kasombreros, sa ating mga inisip, yung ating puso. Alam niya ang laman, mga kasombreros, no? Kung kaya huwag nating isipin ang Diyos natin ay walang pakialam sa atin, because kabaliktaran po yan. That's kasinungalingan from the enemy. Kasinungalingan ni Satanas na hindi tayo mahal ng Panginoon. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and then yung mindset na tayo po ay pwedeng bumalik at ang Diyos po natin ang nagbibigay sa atin ng chance so that we can draw back again and be grafted again, mga kasombreros, sa kanyang pamilya. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po. I love you all.